Ako ay humingi ng Ano yung tubig mo? awa sa inyo na sana magising kayo sa katotohanan. Ako po ay lumuluhod sa inyo. Na nagmamakaawa po ako sa inyo. Na sana po magising na kayo. Na ang ating bayan, kinakawawa na po. Walang nagtatanggol. Kami lang po ang nagtatanggol dito. Gusto nyo ba kami na lang ang magtanggol at kayo ay masarap? Kaya nakikiusap po ako sa taong bayan, magising na tayo sa katotohanan. Lubog na lubog ang ating bansa. Maraming pong salamat. Ang ating kinabukasan ng ating mga apo. Armed Forces of the Philippines, nananawagan kami na alam ko na hindi kayo bigyan bulan. Nakikita nyo. Pero anong ginagawa nyo? Hindi ibig ko sabihin na magkukudita kayo. Manawagan kayo. Sumaludo ka kibangan. Sumaludo ka kibangan. Ay, di ba? Hindi. Hindi kasi sasaludo siya, Mr. President. Ang ating taong bayan nagagalit na dahil naubos na ang kaban ng bayan. Sabi nga ni kanina ni Police Colonel Galang retired, yung withholding tax, yung withholding tax ng Philippine National Police at ng Armed Forces na inyong binabantayan na kayo ang unang ninanakawan. Pero alam ko, buksan pa. Pero alam ko mga kaibigan, ayaw nyo sana, kaya lang baka matransfer kayo. Alam nyo mga kaibigan, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, naranasan ko na yan nung nilabanan ko drugs sa Zambales, si Governor Magsaysay, dalang bisis ako ni-report sa Presidente. Tinawagan ako ng Division Commander, bakit mo pinagdudahan si Governor Magsaysay ng drug, sumusuporta sa MP, sila pinabaliktad. So, sabi ni General Gomez, baka binabaliktad lang. Ano? So, mga kababayan, kayo mga Philippine National Police at saka Armed Forces of the Philippines, hindi naman kayo papatayan Kayo lang ay i-relieve sa posisyon. Tama hindi? Bakit natatakot kayo sa posisyon? Ano bang hinahanap nyo sa posisyon? May pera ba dyan? May pera? May sweldo na tayo. Ano bang hinahanap nyo pera? Hindi nyo matatala sa kayan. Alam nyo, pag-uusapan ating mga kaibigan, ganito. Kasi puro korupsyon nangyari sa bansa. Ito sa akin ngayon kaibigan, direktamente titirahin ko ang dapat titirahin natin. Kasi para magising sila sa katotohanan, bingi-bingihan sila bawal na magburay. Pwede, murahin mo! Utang ina! Galit ka sa bayan! Magmura ka! Okay, ganito mga kababayan. Inuubos ko Huwag mong pigilan! ang boses ko para marinig tayo sa buong mundo na ang ating bansang Pilipinas, the worst, pinakamatindi ng ating bansa. Alam nyo mga kababayan, tatlo lang gusto ko mangyari sa buhay ko bago ako mamatay, bago ako ilibing. Tatlo lang gusto kong mangyari bago ako mamatay. Makita ko ang pagbabago. Una, yung korupsyon. Yung korupsyon, bago ako mamatay, dapat mawala na yan. Kaya bago ako mamatay, bigay ng Diyos, mawala ng korupsyon. Pwede ba yan? Pwede! Okay. Pangalawa, communism, yung komunista. Yung komunista, number one ng kalaban yan. Ay, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, bakit hindi nyo ubusin yung mga NPA? Pero sabi nila, ubus na NPA. Sabi ko sa inyo, ang NPA sa Pilipinas ay hindi yan mauubos, hindi yan matatapos. Ilan years, 75 years, 100 years, how many years? Hindi matatapos ang NPA kung may korupsyon sa bansang Pilipinas dahil may issue sila. Ako mismo, karanasan ko yan.
Magmula second lieutenant ako bago hanggang nag-retired ako, ang trabaho ko sa ground, hinahanap ko ang mga sinungaling ng mga MPA, yung mga makabayan black na yan. Ang titindi nila, ang kakapal ng mukha, napakasinungaling, yung makabayan black. Pero nakatanggap ng malita. May credibility pa ba ang mga makabayan black? Tumanggap. Oy, Pilipinas National Police Armed Forces, bakit hindi yung tingnan ninyo? Mayroon na ba kayong report doon? Pero kung may report man kayo, pagdating doon sa mesa ni Presidente, ibabasura lang yun. Bakit? Kasangga nila eh. Kasangga ng Pangulo yung NPA. Tingnan mo ha. Kaya may kasabihan tayo mga kababayan. Mas matalino daw si Pangulong Marcos Jr. Mas matalino siya. Nagulat ka ako bakit mas matalino ang Junior eh. Nasapawan pa yung talino ng kanyang ama ni Senior. Bakit matalino? Kawalang yan daw. Bakit siya matalino? Dahil lahat ng kalaban ng ama niya ay kakampi niya. Tama hindi? Tama hindi? NPA, Liberal Party, Dilawan, mga kaparian, kakampi niya o sino pa, may dagdag pa, pinklawan pa. Tingnan nyo. Kaya magaling natin si Pangulong Marcos sa kagaguhan. Ha? Ang pangatlo ko gustong mangyari bago pumanaw sa ibabaw ng mundo, ang bangat na presidente ay dapat matanggal. Pwede ba natin tagalan? Pwede! Bayan! Yan ang pangarap ko, matanggal si Pangulong Marcos na siya ang nagpahirap sa ating bansang Pilipinas. Ang kasabwat niya nung sa Philippine National Police, si General Torre. Ay! General Torre! Direktahan tayo, hindi pwede tayo paligoy-ligoy. Alam niyo mga kaibigan, marami nagsubaybay sa akin na intelligence. Mayroong mga kalabit, sir. Nagsusubaybay ako, sir. Pulis at saka sundalo yun. Sir, sige, gampanan nyo lang trabaho nyo, nasa inyo na kayo implement nyo. Para basta ang akin lang, ang ginagawa ko para sa ating mga apo sa apo. Kung hindi naman natin maramdaman ito, I'm sure, very sure, ang ating mga apo sa apo ay mararanasan nila ito. Mararanasan. Sabi nga ng economic specialist, 68 years, 68 taon bago tayo makapantay sa Singapore. 68 years siya. Ang sabi pa, kung nagdi-deliver talaga ng tama ang gobyerno natin, paano kung hindi katulad nito? Ay 1,000 years. Tayo ang pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Okay. Naalala ko pala si Pangulong Digong. Mayroon akong picture na nag-usap kami noong December. Ang ibinulong niya sa akin, kayo na ang pag-as ng bayan. Dahil ang sinasabi niya, naramdaman niya na siguro maaaring na intelligence pa sa loob na papunta talaga tayo sa kumunoy. Kaya kailangan mapalitan ang Pangulong Marcos. Sa pamamagitan ng taong bayan, kumilos tayo. Dahil ang ating presidente, alam naman natin na drug addict ang ating presidente. Wala sa katinuan. Alam niyo na yung mga addict, wala sa katinuan yan. Ang masakla pa ito, yung mga ikasiko dito, ano yun, ikasiko dito? Andres Disaya. Tingnan nyo, mga kababaihan, o mga kalalakihan, ang mga Andres Disaya, pag sinabi ng babae, magluto ka, luto yan. Magsaing ka, saing pa rin. Maglaba ka. Pero sa totoo lang, nakaranas ako niya na, ito ikwento ko sa inyo para maramdaman nyo ang ordinaryo lang ito na Andres Disaya. Ordinaryo lang ito na Andres Disaya. Bumisita ako sa isang detachment. Eh, ang hari-hari doon, yung asawa, hindi naman na kayo doon may asawa. Inutures na tumira sa kampo.
Siyang nasusunod doon, hindi yung detachment commander. Aray ko. So ganun ang nangyayari sa Malacanang. Alam nyo ba mga kababayan, may classmate kasi Mga putang ang ina aking nyo, anak mga gago. sa Malacanang sa law staff, sa law staff. Alam nyo ang ginagawa? Hoy, mga putang ina Nakwento nyo. ng anak ko sa akin. Pumunta na kayo dito, Sinisipa mga lang putang si ina nyo. Marcos ni First Lady. Sa hagdanan pa yun, sa harap ng tauhan niya. Napakawalang iya. Napakawalang iya yung pamilya Marcos Jr. Wala sila, hindi karapat dapat galangin yan. Totoo po yung kwento na yan. At marami kayo karanasan yan. Na hindi dapat ginagalang unang-una yung mahinang leader. Pangalawa, inubos niya ang kaban ng bayan. Kaya dapat taong bayan makinig. Ulitin ko, kung hindi nakiisa ang mga inaasahan nating pinuno, Sa'yo to, sa'yo to. ay dapat itong laban natin ito ay tapos na. Sino dapat ang una natin sisihin dito? Sino dapat ang sisihin ng taong bayan? Unang sisihin Dapat natin yung naman nakalive eh. si Secretary Gibo. Sir, may idol, pero ngayon walang Che, iya ka na sa mananalo aking na nga tayo, paningin. inarawan mo. Tatlong complaint ko sa iyo. Sumulat ako sa iyo. Sinasabi mong busy. Hindi mo nga maayos ang problema ng ating bansang Pilipinas eh. Tapos sasabihin mong busy ka. Sumulat ako tatlo. Bakit? Mayroong 4.9 billion sa loob ng armed forces sa aming retirement pension benefits. Hanggang ngayon tinatago nila. Kaya ngayon bawal ako pumasok ng kampo. It's because of that. Dabaway nyo, putang Personalan nila akong tinitira. Pagkakita ka, bubo. Pero lalaban ako habang ako'y nabubuhay sa aming benefits. Kaya yung mga police, Coast Guard, ano pa man, sa akin tumatawa, Sir, paano mo ako matulungan? So binibigyan ko ng idea, paano tulungan. Kaya mga kababayan, sana ako ay nakikiusap ang taong bayan, sana lumabas na kayo, kumilos na tayo. Ulitin ko po, sino ba yung mga... Isa pa si General Torre. Talaga hindi ko makakalimutan si Torre. Di ba General Manager siya ng MMDA? Eh bakit hindi natin nakikita dito sa lansangan? Hoy, General Torre, nasaan ka ba? Nagwawalis! Ha? Nagwawalis? Dati nung PNP chief ka, siga mo. Nung CIDG chief ka, siga mo, gago. Ang tapang mo. Asan ka nga? Wala kang bodyguard. Oh. Kaya sabi ko, panawagan ko sa armed forces at saka Philippine National Police, wala naman kayo nagagawa, manahimik kayo! Kasi ang taong bayan, lalong nagagalit sa inyo pag nagsalita kayo. Katulad, ang salita, ganito. Ang salita nila, ganito. Eh, hindi naman expiration, punyeta. Bakit pinag-uusapan ba yung mga title? Ang pinag-uusapan yung malita. Ay, sus. Kaya nga nagsalita si I'm sorry, Colonel Trinidad, diretsaan lang ako. Huwag ka na magsalita na nakikiusap ako sa taong bayan na hindi dapat gamitin ang expired. Ano ibig sabihin? Yung certificate nila, pwede bang ibaliwala yun? Yung pangalan nila? Ako, sabi kong ex-military ako, ayaw nyo tanggapin. Paano yung order ko? Pag ako namatay, may bandila ako. Ano yun? Yung expiry, pag namatayan, may bandila. Tapos sasabihin nyo na, hindi pwede i-title, kagaw! Hindi pwede yung ganun. Sabi ko nga sa inyo, para hindi kayo maputakti ng taong bayan, hindi kayo maputakti ng taong bayan, huwag na kayo magsalita. Kasi ang taong bayan nakatingin sa inyong lahat. Nakatingin po sa inyo. Sorry, General Browner, sir. Alam nyo kasi mga general na kaupo ngayon, contemporary siya kasi naka-91. General Browner, sir, by June yata ang retirement mo. Welcome. July. Welcome ka. Welcome ba dito, General Browner? Hindi. Sir, paano yan? Kailangan palaging nakatinted yung sasakyan mo. Pag lumabas ka, General Browner, sir, sorry, diretsa lang tayo, huwag na tayo paligoy-ligoy. General Torre, yung mga Busy pa, sir! anyway, bahala na kayo kung anong yung gawin sa buhay ko. Ang importante ay nailabas ko ang katotohanan na nangyayari sa ating bansa. Pwede ba sa palakpak? Kaya mga kababayan ko Pilipino, ako ay
magising kayo sa katotohanan. Ako po ay lumuluhod sa inyo. Na nagmamakaawa po ako sa inyo. Na sana po magising na kayo. Na ang ating bayan, kinakawawa na po. Walang nagtatanggol. Kami lang po ang nagtatanggol dito. Gusto nyo ba kami na lang ang magtanggol at kayo ay masarap? Kaya nakikiusap po ako sa taong bayan, magising na tayo sa katotohanan. Lubog na lubog ang ating bansa. Maraming pong salamat.